Good day everyone, I'm Chris Cervantes. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang mga mahalagang bagay na kinakailangang malaman ng mga magulang. Whether you are a young couple or nagsisimula ng lumago ang pamilya, ito ay patungkol sa paggabay sa ating mga anak upang maging financially literate ang mga ito. Parenting is a very challenging profession. Anuman ang background at bokasyon ng isang mag-asawa, sila ay magkaagapay sa pagtataguyod ng isang maayos at masayang pamilya. Mahalaga sa pagpapalaki ng ating anak na ituro sa kanila ang hangganan ng kanilang pwedeng gawin habang bata pa. Importante na alam ng isang bata habang lumalaki ang kanilang limitasyon sa iba't ibang bagay tulad ng oras ng pagtulog, paggawa ng assignment, paglalaro, panonood ng telebisyon at pagkain. Ilan lamang yan sa mga basic na kailangan nilang matutunan bago pa man sila turuan tungkol sa pera. Mahalaga na maging responsable sila sa kanilang mga sarili sa murang edad pa lamang upang ikaw bilang magulang ay maging kampante kahit papaano. Kung tatanungin natin ang turo ng Biblia tungkol sa pagpapalaki ng mga anak, makikita natin ang payo ni Solomon sa mga magulang sa Kawikaan. Ang sabi niya dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Para sa akin, ito'y nangangahulugan na habang musmus na bata pa ang ating mga anak, ay dapat hubugin na natin ang kanilang pagkatao upang maging mabuti at produktibong mamamayan sila sa hinaharap. Ang sabi din ng Biblia, isang biyayang kaloob ng Diyos ang mga anak. Ngunit ang tanong, ano ba ang dapat gawin natin sa mga biyayang ito? Kaya nga nararapat na sundin natin ang matalinong payo ni Solomon na hubugin sila sa tamang pamamaraan. Ngunit ano nga ba ang right and appropriate ways sa pagpapalaki ng mga anak? Lalo na kung gusto mong matuto sila ng mahusay na pag-handle ng finances. Bilang isang magulang, gusto mo ang pinaka-the best para sa iyong mga anak. Hindi ibig sabihin neto na ibibigay mo sa kanila ang lahat ng luho. Mula sa magagarang damit, sa mga pinakabagong laruan o mga pinaka-cool na mga gadgets. Walang mali na bigyan sila ng mga bagay na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan. Pero alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Kaya naman, huwag natin sasanayin ang ating mga anak sa puro material na bagay, lalo na kapag sila'y nagpupumilit dahil maaaring mabuo sa kanilang isip na pwede nilang makuha ang kahit anong gusto nila sa anumang oras. Bagkus, ibigay natin sa ating mga anak ang mas mahalagang bagay na maaari nilang mapakinabangan in the long run. As a responsible parent, obligasyon mong maglagay sa kanila ng isang pundasyon na patuloy nilang ibibuild habang sila'y lumalaki. Ang tanong ay kung tinuturo mo na ba sa iyong mga anak ang mga pangunahing aral na magkakaroon ng impact sa kanila hanggang sa pagtanda? At bahagi dapat neto ang mga lessons kung papaano nila tatratuhin ang pera. Without a working knowledge of money, it is extraordinarily difficult to do well in life. That's according to Samex Reanick, co-creator of Sammy Rabbit, a children's character and financial literacy initiative. Money is central to transacting life, day in and day out. Where we live, what we eat, the clothes we wear, the car we drive, healthcare, education, child rearing, gift giving, vacations, entertainment, heat, air conditioning, insurance, you name it, money is involved. Dagdag pa niya. This is so true. Talaga namang napakahalaga ng financial knowledge sa buhay natin. Gayunpaman, maraming mga magulang ang hindi itinuturo sa kanilang mga anak ang pagkakaroon ng kaalaman sa pananalapi. May ilan pang nagsasabi sa kanilang mga anak na money is the root of all evil. Which is wrong dahil ayon muli sa Biblia, the love of money ang siyang root of all evil at hindi ang pera mismo dahil it is just a tool and it is neutral.
Dahil sa pagtuturo ng ganito sa ating mga anak, nabubuo sa kanilang isipan ang maling mindset tungkol sa pera na delikado kapag dinala nila sa pagtanda. Ayon pa nga sa 11th Annual Parents, Kids and Money Survey, halos kalahati ng mga magulang ang nagsasabing hindi nila nagagampanan ang pagtuturo sa kanilang mga anak tungkol sa pananalapi. At 25% naman ang nagsabi na sila ay nag-aatubili o labis na iniiwasang usapin ang mga paksang pampinansyal sa kanilang mga anak. Lumalabas din sa survey na kalahati sa mga batang sinuri ay nagsabing sila'y desidido na matuto ng money lessons mula sa kanilang mga magulang. So anong nangyari? Kahit pa hindi pa ikaw mismo ang magtuturo neto sa kanila, they will eventually learn lessons about money one way or another. Pero syempre, mas mainam pa rin kung galing ang turo sa mga magulang. Kaya kung nais mong gampanan ng isang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang pag-iisip at pagpapahalaga sa pera, kailangan mong bigyan sila ng financial literacy wisdom sa maagang edad. Narito ang ilang mga pamamaraan kung paano ito maisasagawa ayon sa Forbes.com. Una, start with the basics at a young age. The earlier you start a child's financial education process, the better. Lessons should begin before age 7 because research shows that money habits and attitudes are already formed by then. You should introduce your children to coins and cash once they are old enough to understand the importance of this. Ipaliwanag ang konsepto ng pera at kung paano ito ginagamit. Ang pagpapakita sa kanila kung paano gumagana ang pera ay talagang napaka-epektibo. Ipakita mo rin kung paano gumagawa ng mga transaction using cash. Pero kahit na nagbabayad ka gamit ang debit or credit card, ipaliwanag sa iyong mga anak na katumbas pa rin ng pera ang iyong ginagamit upang bumili. Si Chase Peckham, Director of Community Outreach for the San Diego Financial Literacy Center, ay ginawa ito sa kanyang mga anak na lalaki at babae noong sila ay nasa preschool. Kapag sila ay namimili ng magkasama, ipapakita niya sa kanyang mga anak ang mga resibo at halagang binayaran niya. By doing it over and over again, it became habit to them. As they got older, they started to understand that's how we introduce money, sabi ni Peckham. Ikalawa, instill a habit of saving. Give your children a piggy bank or a savings jar where they can deposit coins or cash to help them develop the habit of saving. Then, to encourage your children, use short, simple messages like, "Saving is a great habit. I love to save. And it feels good to save money and build my future." Dapat yan ang naririnig nila sa iyo. Ikatlo, create opportunities to earn money. Ang mga bata ay kailangan magkaroon din ng kanilang sariling pera upang matutunan nila kung papaano gumagawa ng mga desisyon tungkol sa paggamit neto. Isang halimbawa ay ang pagkakaroon nila ng allowance. Pwede mo din silang bigyan ng mga assigned tasks sa mga gawaing bahay bago nila makuha ang kanilang mga allowance. Ikaapat, help kids learn to make smart spending decisions. You can use an allowance system to teach them how to live on a budget. Teach them to track how much they have coming in and going out and how much they're saving. You can use pen and paper if they are into writing and designing, or you can use Excel spreadsheets or even budgeting apps dahil alam naman natin na mga bata ngayon ay digital natives. Mas komportable sila sa kanilang mga gadget. Turuan din natin ang ating mga anak na ang paggastos ay hindi laging tungkol sa pagbili ng mga bagay na gusto nila. Dapat nilang malaman na gagastos sila ng pera sa mga bagay na kailangan nila kapag sila ay nasa tamang edad na. Ikalima, teach your kids how their money can grow. Ang pagtitipid ng pera ay isang magandang kaugalian. Ngunit kung nais mong malaman ng iyong mga anak kung paano makakapag-build ng wealth, turuan mo sila tungkol sa pag-i-invest.
If you don't understand investing well, you could give your kids books that explain how it works. Marami diyan easy to understand books from well-known and reputable authors. And finally, last tip is to model good financial behavior. The way you discuss and handle money when you're around your kids is just as important as the lesson you teach them about money. You're sending mixed messages if you complain about having to spend too much on certain things and then take your kids on a shopping spree. Make sure you model the money-related behaviors you want your children to emulate. Aminado ang ilan sa atin na hindi na-emphasize ng gusto ng ating mga magulang ang mga important money lessons na kailangan nating matutunan. Sabi nga ni Bill Gates, na naging pinakamayamang tao sa buong mundo sa mahabang panahon, "If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake." Ngunit hindi ito nangangahulugan na sisisihin natin ang ating mga magulang na hindi tayo pinanganak with a silver spoon. Dahil maaaring sa panahon nila ay may lack of opportunities to learn about growing their money. Ngunit sa panahon natin ngayon, kaliwat kanan ng mga financial literacy seminars at ngayon ngang panahon ng pandemya ay naging available ang mga ito online. Ako nga mismo at ang aking team ay nagbibigay ng free online financial planning forum twice a month. So, ngayon, may mga ganito ng mga programa na available right at our fingertips. May mga pagkakataon na tayong matutong palaguin ang ating mga pera and of course, may maituturo na tayo sa ating mga anak patungkol sa aspetong pang-financial. Kung nais mo ang iyong mga anak na ma-develop sa kanila ang good spending and saving habits, kailangan nilang makita ka na gumagawa ng smart spending and saving choices. Sa madaling sabi, practice what you preach. And not just preach, but teach with consistency. Ang pagtuturo sa iyong mga anak tungkol sa pananalapi ay isang long-term process. Ngunit kung magsusumikap ka at patuloy sa pagko-communicate ng clear message about money, you will instill good money habits to them na madadala nila hanggang sa pagtanda. They will even thank you for doing so at maaari pa nilang maipasa ang magandang kaugaliang ito for the next generations to come. Ang sarap mag-iwan ng ganyang legacy, di ba? So, kung sa tingin mo nakatulong kami sa iyo, please don't hesitate to message me. And I'm willing to sit down with you and help you upang magkaroon ng isang planadong buhay. Hanggang sa muli po, magkadinigan tayo. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.